We'll be checking in with the situation there with Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, okay. So far, any notable names na nag-file ng kanilang mga COC? Yes, Lord. Sa ngayon, mga kumakakandidato pa lang para sa city councilor ng iba't ibang distrito yung nakapaghain ng certificate of candidacy dito. So ilan sa mga kilalang personalidad na nag-file ay actor na si David Chua at saka yung social media personality na si Ross Martin Pamalaklakin. Kanina nakausap natin siya, tinanong natin ano nga yung nagpudyok sa kanya na kumandidato. Ang sabi niya, gusto niyang tumulong. Isa daw sa mga tututukan niya. At in fact, naluha pa siya nung kinikwento nga niya na yung medical services daw para sa mga senior citizens. Pero before that, nagbibiro siya kasi as everyone know, meron siyang skincare products. Ang sabi nga niya, lahat daw magiging glass skin kapag nanalo siya. Aside from that, may ilan pa rin mga kakandidatong konsehal para sa District 6, 1 and 2 na nakapag-file na ng COC. Kanina meron ding isang naghain ng kandidatura sa pagka-alkalde. Sa ngayon, yung pagdating ng tatlo sa pinakamatutunog na pangalan, yan nga, sina Mayor Hani Lacuna na una lang nag-anunsyo na tatakbo nga sila or they will seek re-election kasama yung kanyang Vice Mayor na si Yulo Servo. So, si Mayor Hani ay under sila ng Asenso Manileño, which was founded by Lacuna's father, former Vice Mayor Danny Lacuna. So, nitong Agosto lang din, for context, si Lacuna, nanumpa na rin siya bilang miyembro ng Lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez. Interesting nga, gaya ng nabanggit kanina, kasi posible niyang makalaban si former Manila Mayor Isko Moreno. Although si former Mayor Isko Moreno, wala pa siyang opisyal na deklarasyon kung kakandidato siya. Kanina lang meron siyang isang social media post, ang sabi niya, dinig niya yung sigaw at panawagan ng mga batang Maynila. Pero sa ngayon, wala pa rin tayong nakakitang anyone from his camp na nandito sa SM sa ginaganap yung COC filing. Pero sakaling kakandidato si Mayor Isko, of course, he will be under partido ng Aksyon Demokratiko kung saan siya yung current president. Ang matunog niyang running mate si Chi Atienza, pamilyar na pangalan dahil anak din ni dating Manila Mayor Lito Atienza. So bukod sa kanila, may isa pa na nagsabi na rin na kakandidato, yan nga si Tutok to Win Party List Representative, businessman at saka host na si Sam Garzosa. Sabi niya, wala daw siya magiging alkalde. Dinig lang niya yung hiling din ng publiko na kumandidato siya. Julie, gusto kong balikan yung sinabi ni incumbent Mayor Hani Lacuna na she felt betrayed dun sa balibalita na tatakbo nga itong si Mayor Isko Moreno. Meron namang reaksyon? May statement na ba mula sa kampo nila? Actually, walang any statement from the camp of Mayor Isko. Aside from yung social media post nga na binanggit ko kanina kung sinabi nga niyang binidinig niya yung panawagan. Pero kanina, meron dito nga isang party member. Ang sabi niya mamaya daw, magkakaroon sila ng meeting na alas 5. So we're hoping or we're thinking na baka maglabas ng statement or kung ano yung magiging next move nila. Pero inassure niya tayo kanina na yung support nila kay former Mayor Isko ay nandoon pa rin. Though again, wala pang official announcement na siya ay tatakbo. Pero kung marinig mo yun, felt betrayed. Isa lang ang pakiramdam nun, sigurado, ni Mayor. He feels dying inside. Tama ba, Julie? Galing. Nasingit ko pa yun. Julie, teka. Saan yung lugar na nagpa-file ng candidacy dyan sa Maynila? Oo. Yung COC filing dito siya ginagawa ngayon sa Cinema 12 ng SM Manila. Ang explanation sa atin ng COMELEC kung bakit nga dito sa Cinema 12 kasi medyo maliit yung COMELEC satellite office nila and then mas ma-accommodate nga raw dito. Pero dahil SM sa na dumating kasama ng mga magpapailang COC, tatlo lang yung companion na pinapayagan dito sa loob para hindi maging siksikan at saka hindi crowded. Though malaki naman yung venue kasi cinema nga siya, pero 6 na distrito kasi yung kinocover nito. Yung sa taas yan, yung mga sinihan dyan sa taas? Yung sa SM Manila? Ito yung sa 6th floor. So may designated din actually na na gate
kung saan lang papasok yung mga pumupunta dito ng morning kasi of course sarado pa nga yung mall. Pero ang sabi nga nila, kaya din talaga nilimit sa 3 yung companion kasi kapag bukas na yung mall, hindi rin naman malilimit kung ilan na yung makakapasok kasi pwede silang pumasok sa lahat ng entrance. Tatawid ka lang from City Hall, ano? At I think they learned yung system nung panahon ng COVID vaccination. Mga sinihan din ginagamit ng ibang mga syudad at same system din. Kita mo, merong multiple uses talaga ang mga struktura. Pero Julie, abangan natin yan and do not die inside. Maraming salamat sa oras mo. Ang ating mobile journal, Julie Baizay.